Welcome na naman sa isa nating episode dito pa rin syempre sa Europa. At ngayong araw nga ay nandito ako. Alam niyo na siguro 'yan. Ano yung mga nakikita niyo sa likod. Syempre, kung may kanal, merong boat. Di andito tayo sa Venice ngayong araw na 'to. Hindi ko alam kung magsasalita ako, kung marami yung pagkukwento. Parang mas maganda na i-enjoy na lang natin ang stay natin dito. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Dito sa Venice, ang main transportation nila ay bangka o barko o gondola. Ayan. Siyempre walang sakyan, kaya lahat ng tao ay naglalakad-lakad. Oh, dito yung sakayan ng gondola. Sasakay sila ng gondola. May parating. Yan. Yun. So, kung bababa na yung isa, sakay na yung isa. Yun, gondola. At ito naman yung taxi boat taxi boat nila ito. Taxi boat ito. At yun yung main transport system niya. Para bang MRT doon sa dyan sa Pinas. Dito nga lang hindi ka na hindi ka amoy pawis. Kasi malamig-lamig dito eh. Ano, karamihan naka-jacket. Dito naman yung bilihan ng ticket kung gusto yung sumakay doon sa Biglieteria. Biglieteria. Tapos dito ka na maghihintay, dito ka papasok at sasakay dyan sa boat. Parang bus, river bus. Ang gondola ay isang tradisyonal na bangka na ginagamit sa makikitid na kanal ng Venice. Ginagamit na ito noon pang 11th century bilang pangunahing transportasyon ng mga taga-Venice. Ang bangkang ito ay minamaneho ng isang gondolier na kadalasang naka-stripe na shirt at sombrero. Marami sa kanila ay namana pa ang trabaho mula sa kanilang mga ninuno. Ang presyo ng gondola ride ay nagsisimula sa 80 euros para sa 30 minutes private tour. Sulit na rin, mas lalo kung first time mo sa Venice. Habang nasa gondola ka, mararamdaman mo ang kakaibang katahimikan ng lungsod. Ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng tubig at paminsan-minsan ang pag-awit ng gondolier ng klasikong Italian song.
Yeah, why? Ogni volta andava via per fare il bravo, faceva gli 17 gradi. Okay, so it's once again like all those buildings we mentioned. Got Papà americana, 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 sentame che tutto fa, come vivere alla moda, ma se me che sola, poi gente tutto fa, tu balli a rock and roll, tu giochi a baseball, ma so di peccamella, dimmi che devi dare, lo vedo di mamma, americana, 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 ma se vado in Italia, certamente non c'è niente a fa, ok, la comunità, tutto vale americano, tutto vale americano, che sono del pacchetto, che sono del pacchetto, che sono del pacchetto, May mahigit 170 canals dito sa Venice at ang pinaka-famous sa lahat ay ang Grand Canal na parang main highway na rin nila dito pero sa tubig. Habang nasa bangka ka, mararamdaman mo agad ang kakaibang atmosphere, tahimik, elegante at punong-puno ng history. Ang Grand Canal is not just a river, it's the main street of Venice. Pero instead of cars, ang dumadaan dito ay mga bangka, vaporetto at syempre ang sikat na gondola. Yung tubig, calm lang ang flow. Minsan may kaunting alon pero mostly smooth at steady. Parang hinahayaan ka lang na i-enjoy ang bawat moment. Kapag nakapikit ka, marinig mo yung tunog ng sagwan na dumadampi sa tubig, yung mga ibon na lumilipad at yung tahimik na usapan ng mga tao habang pinagmamasdan ang paligid. Mas lalo pala akong na-in-love dito kasi yung tubig ay hindi gagaya ng Pasig River kundi siya ay malinis at amoy dagat. So para kang nasa beach. Para kang nasa beach at yung tubig ay malinis.
Ganyan po sila mangolekta ng basura dito. Siyempre sa bangka din, ano pa nga ba? Hello, Eliza. Welcome to Venice. Saan na kayo? Ang Venice nga ay super picturesque na lugar. Pwede ka mag-selfie, goofy, at yung karamihan din dito ay dito rin nagpo-photoshoot para sa kanilang mga kasal. Sa magkabilang gilid ng kanal, makikita mo yung mga lumang gusali na parang museum na buhay. May halong Gothic, Baroque at Renaissance style. Bawat palasyo may sariling kwento. Some of them date back to the 13th and 14th century. Imagine, centuries old na mga bahay pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin. Some are hotels, museums, or still private residences.
naliligaw na dito sa Italia. Hindi ko na alam kung nasaan sila, Sheng. Kasi nagsusort ako kung saan-saan lang na mga kanto. Pero yung napuntahan ko, tingnan nyo, ang ganda, oh. Oh, grabe. Okay lang mawala dito eh. Kung ganito naman kaganda ang mga tanawin. Hindi pala Italia. Venice pala. Sorry. Naligaw na ako dito sa Venice. Dahil ang ganda kahit saan kanto mo pasukin ay napaka-rewarding pa rin ng mga sites. Old city ang itsura. Tapos syempre may mga kanal din doon na pwedeng bangkahin. Pero syempre hindi natin gagawin yun kasi medyo mahal. Okay na yung maglakad. Gano'n naman dito eh. Sa Venice eh. Lakad-lakad o di kaya mag-gondola ka o sakay ka ng taxi boat. Kahit wala kang itinerary dito, okay lang. Pupuntahan mo pa rin ang mga dapat mo puntahan. Pupuntahan mo pa rin ang mga magagandang lugar kahit wala kang itinerary. So ito, tinitrace back na natin yung dinaanan natin. Sana manap natin sila siya. Medyo naligaw tayo dito sa Venice. Pag napagod ka naman, marami ding mga stall na pwedeng makainan. Kagaya nito, may mga sweets, may mga authentic pizza, at marami pang iba. Pakainin natin.
Nakakatuwang panoorin ang mga locals na parang sanay na sanay sa ganitong lifestyle. Sumasakay ng water bus, bumababa sa floating stations, dala ang mga groceries or papunta sa trabaho. Sa kabilang banda, andyan din yung mga turista, wide-eyed, amazed at aliw na aliw habang naggogondola o nagvi-video. Ang ambience dito ay ibang level, relaxing, romantic, at parang talagang lumalakad ka sa isang panaginip. Bye, gondola! Ang simoy ng hangin ay nahahaluan ng aroma ng espresso mula sa mga cafe sa tabi ng kanal, at minsan may maririnig kang violin o kanta ng isang gondolier. Para bang MTV habang naglalakad ka, namamasyal o di kaya ay nakasakay ka sa bangka. At syempre, hindi matatapos ang vlog na to kung di natin pupuntahan ang Ponte di Rialto o ang Rialto in short dito sa Venice. Yan na yun! Tara, puntahan natin. Let's go! Ganito pala ang gitna ng bridge na ito. Kasi dun sa Venice Mall, doon sa BGC ay meron. Ganito pala yung gitna dito. Merong mga stall, merong mga pilihan ng jewelries, karamihan jewelries eh. Yan. Maliban doon sa tanaw ng ilog, dito rin ang magandang view dito sa Rialto.
At dito naman sa paanan ng bridge, dito mo makikita yung sakayan ng mga taxi boat at saka mga gondola. At syempre, kung gusto mo ma-experience yung view ng bridge, pwede ka rin kumain sa gilid na ito. Hotel Rialto. Meron ding restaurant dito na pwede kang kumain, tumambay habang tinitingnan mo yung magandang view ng Rialto Bridge. Napakaganda. We're dealing with selfie. At isa pa nga sa dinadayo dito sa Venice ay ang Basilica di San Marco. Yan, napakalawak na plaza. Lawak, grabe. Parang yung sa may Milan, Italy din. Ganon din ang itsura. Ganon din, kalawak. Ibig kong sabihin. Kita nyo daytay pa. Statwa itane dragon mati ko na. Pag saksakayan na handa ti biblical symbolism na diyan. Daytay pa eh. Oh, di lion. Aja nga lion, ija Bible. Nganda pakpak na.
Hello, Alaysa. Andito na si Daddy sa Venice. Punta ka dito? Tara. Bye, ciao. Ciao, Bella! Sa totoo lang yung Main Street maganda na siya. Pero hindi ko alam kung bakit inaaya ko ng mga iskinita dito. Ang sarap pasukin at i-discover ang kabuuan ng Venice. Kahit man sa kasulok-sulukan ng mga konting mga iskinita na yun, sarap pasukin. At pagpasok mo nga sa mga yun, meron kang makikitang magagandang spot actually. Gem dito sa Venice. Hindi lang dun sa mga tourist spots, pero din sa mga residential areas din magaganda. At ito nga sa isang example sa mga eskinita na sinasabi ko. Yan, mga tanawin na ganyan, di ba? Kahit sa sulok, maganda talaga dito. Kahit hindi lang doon sa Main Street. Ito pa, isa pang eskinita. Pwede nating pasukin. Pasukin natin. You didn't even do it. Yeah. Di ba? Eskinita lang ito pero ang ganda-ganda. Ah, wow. Wow. Hidden gem ulit mga kaibigan. Pwede pang pasukin hanggang sa taas. Kaso paano? Paano natin papasukin? Pakita ko sa inyo sa malayuan. Yan o. Spiral staircase. Pataas, pataas. Di ba? Pinasok ko lang to. Example lang ng mga eskinita na sinasabi ko. So pwede ninyong pasukin kahit saan. Maligaw man kayo, masaya pa rin. Kasi maganda yung mga makikita ninyo. Ito guys, pinasok natin. Ang pangalan, kalimutan ko yung pangalan ng tower na to. Titignan natin mamaya kung anong pangalan ng tower na to. Scala Contamini del Gobon. Ayan. Ito daw pala yung yung pangalan ng tower na to. Scala Contarini del Bifolo. Ayan, so tingnan natin. Silip muna tayo dito, kaibigan. Wow. Ang ganda pala dito. Hidden gem na naman dito sa Venice, Italy. Nakita lang natin nung punta tayo doon sa eskinita na yun, di ba? Kaya ngayon, dito na tayo. At syempre may bayad ito. 8 euros ang entrance fee. Pero sa tingin ko sulit naman eh. Kasi this is not just a building or torre, kundi it's a part of history. Ating na nga ang tuktok ng torre. At hindi tayo nagsisi sa ganda ng tanawin. Halos 360-degree view ng Venice ang may kita mo dito. Ganda. So kung mapunta kayo dito, yung palalagpasin na umakyat dito sa torre na to, hindi kayo magsisisi.
Ito na nga, pababa na ako ng Torre. Hay, mukhang mamimiss ko ang lugar na to. Venice. Isa sa pangarap ko kasi itong puntahan talaga eh. Tagal ko nang gustong makita yung kanal, yung mga gondola, yung mga eskinita ng Venice, at syempre yung mga pagkain, at may experience yung busy na, yung kabisihan ng streets dito. At hindi lang yun, syempre yung mga kabisihan ng kanal. Uulitin ko to. Marami pang may explore dito, hindi ko pa na-explore lahat. O paano? Dito ko natatapusin ang episode na to. Sana ay nag-enjoy kayo dahil ako na-enjoy ko ang Venice. Oh, see you next time. Oh, don't forget, God is good all the time. Bye! Bye, Benicia! Bye, Benicia!